Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no? Ito pong mga sinabi, no, netong si Attorney Rowena Guanzon, mga babayan. No, at tila actually honestly nag-Google din ako mga babayan, no? Sobrang layo po ng Pilipinas sa Middle East. Okay? So kasi ito, napaparanoid sila o napapraning mga babayan. Ito pong mga to, no, isa na nga po dyan, itong si Attorney Rowena Guanzon. Libre po mag-Google. Libre po mag-research mga babayan. No, libre po. Wala akong bayad dyan. No, kasi ito pong mga to mga babayan, no, kasama na nga po, isa na nga itong si Attorney Rowena Guanzon, mga babayan, na kung saan no, tila parang imbis na makatulong mga babayan, no, nagdadagdag pa ng takot sa mga Pilipino. Okay, so sabihin natin ito ay kanyang opinion mga babayan. No, o ito yung kanyang kaalaman lang mga babayan. No, pero siya po ay sinupalpal mga babayan ng AFP. Okay, so basahin muna natin to. Okay, so eto po, no, ayon dito kay Attorney Rowena Guanzon, mga babayan, kung pagtripan tayo ng Iran sa dami ng military base ng mga Amerikano sa bansa, magpadala sila ng missile sa buong bansa, katulad ng ginawa nila sa Middle East. Wala tayong missile interceptors para pigilan ang mga yon. Durog ang mga Pilipino. No? Sinasabi po niya dito mga babayan na baka magpadala raw po ng missile dito, no, ang Iran. O in short, no, mga babayan, baka bigla tayong pasabugan po, no, ng Iran dito, no, tirahin ng missile yung mga base militar ng Amerika dito sa bansa, o yung kanyang tinutukoy ay yung mga EDCA sites mga babayan. No, o pag-usapan natin, no, analyze natin to. No, pag sinabi magpadala, maraming klase kasi yan eh, 'di ba? Pwede nating isipin na magpadala dito ng missile. No, tapos ano 'yun? Dito pa sasabugin, ganun ba? No? Or from Iran, titirahin ng missile, no? Doon manggagaling yung missile, no? Ila-launch nila sa Iran at ang tatargetin nila is yung mga EDCA sites dito sa Pilipinas, mga babayan. So masyadong malayo. Bakit masyadong malayo? Ito po 'yan. No, sinagot na po 'yan mga babayan, no, ng AFP. So ano po ang sagot ng AFP sa kanya mga babayan? Ito po, panoorin natin. Wala. There has been no monitored credible threat against the Philippines. First and foremost, what is happening in the Middle East right now is a regional conflict. Iran has been attacking the Gulf states within the range of her missile capability. Within the range of her missile capability, mga babayan. Ang tanong, capable ba sila, ang Iran, no, na mag-launch ng missile papunta po sa mga EDCA sites dito sa ating bansa? May kakayanan ba ang Iran na tirahin ang mga base militar ng Amerika dito sa ating bansa? O, ito po yung sagot dyan. 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers away. 2,000 kilometers ang range nila. Tayo po ay nasa 7,000 mahigit kilometers away from Iran, mga kababayan. So yung kinakatakot po dito ni Rowena Guanzon, mga babayan, ay malabo pong mangyari. Malabo pong mangyari yung kinakatakot ni Guanzon. Sana man lang bago sila nag-post, nag-research muna, mga babayan. Kasi actually, hindi to nakakatulong. No, nakakadagdag to ng iisipin ng mga kababayan natin. 'Di ba? Kasi napapanood nila nagkakagulo sa Middle East eh. 'Di ba? Kung may mga ganitong klaseng statement at sasabihin na paano kung bigla tayong tirahin ng Iran ng mga missile nila? Siyempre, yung mga walang alam dyan, no, yung mga supporters ninyo, yung mga DDS na aanga-anga,
maniniwala sa inyo. No, matatakot yung mga yan. Diba? Hindi ka nakatulong, nakadagdag ka lang ng gulo. Nakadagdag ka lang ng takot sa mga kababayan natin. Nakadagdag ka lang ng mga iisipin pa nila. Diba? Ang masakit nun, yung mga DDS wala nang ang isip, pinag-isip mo pa. Baka sumakit ulo niyan. Oh. Hindi nga manalo sa argumento, baka sa arithmetic, di pa kayanin Baka hindi nila alam yung difference ng 2,000 kilometers, no, hanggang sa 7,000 kilometers. No, mahigit times 2 po yan, mga kababayan, times 3 pa nga 2,000 times 3, 6,000, kulang pa rin, mga kababayan. Diba? So, yung computation po, malabong-malabo tayong abutin. Wala naman silang intercontinental ballistic missile, mga kababayan. So, wala tayong threat. Maliban nun, wala na monitor na credible threat against us. Wala sa dahilan. We have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. So, again, as mentioned by the Department of Defense and the headquarters of the AFP, there has been no monitored credible threat against the Philippines. EDCA sites are sovereign facilities on the Philippine country. They are not U.S. bases, just to put the record straight. Let us be very clear and we should be able to identify the issues at hand. So as not to be spreading information which are not verified, which could cause undue alarm sa ating mga kababayan. Yan na nga. Again, EDCA sites are Philippine sovereign facilities on Philippine bases or areas in the country. We are not U.S. bases. Secondly, there is no We are not U.S. bases. No, yung EDCA sites po na yan, mga kababayan, na pagmamay-ari po ng Pilipinas. Hindi po yan pagmamay-ari ng Amerika, mga kababayan, ha? Tanim niya sa isip niya yan, mga DDS. Ha? Malabo yan. Against the Philippines or EDCA sites or any part of the country. Thirdly, capabilities of the IRGC, of the Iranian Revolutionary Guards Corps, is only within the Gulf states. Their longest range missile is the Khorramshahr and the Sejil, if I'm not mistaken, with a range of around 2,000 to 2,500 kilometers. We should not even reach the US base in Diego Garcia, in the Indian Ocean. We have to be very careful because it might border on spreading the false narrative. Baka naman, umabot na naman ito sa usapin na panghihinain ang alliance between the US and the Philippines. Yan na nga. Kung yun ang patutunguhan ng kwento, then it is foreign malign influence. The message I mentioned is very clear. Number one, even the Department of Defense mentioned that there is no credible monitor threat from the IRGC to the Philippines. Number two, there are no proxy states, state or non-state actors of the IRGC of Iran in the Southeast Asian region that could be used as staging areas against the Philippines. Number three, their capabilities are only designed for the Gulf states. And lastly, EDCA sites are not U.S. bases. The Supreme Court has ruled in 2016 that these are all legal, they are Philippine territory, so we should not give out the wrong information so as to cause undue alarm. Yun na nga. It has happened in the past in the 70s and 80s, any conflict in the Gulf, it is this would impact into world oil prices, but we leave it up to the Department of Energy and other government agencies that have a direct hand on oil prices to give the appropriate standard government on that. Okay, so yan mga kababayan, malabong malabo po. No, kagaya nga ng sabi natin, magbibigay lang yan ng maling implikasyon sa ating mga kababayan. No? Target nga kasi nila pahinain po yung mga ahensya ng ating gobyerno. Sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng mga maling naratibo. Diba? Ito pa
Parehong nilinaw ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na hindi base militar ng US ang EDCA sites. Kasabay ng pagtitiyak na walang direktang banta sa Pilipinas ang tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. May siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na naitatag sa mga kampo militar sa bansa sa bisa ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos noong 2014. 5 rito ay nasa Cagayan Province, Isabela at Pampanga sa Hilagang Luzon. 2 naman ay nasa Palawan, habang tig-1 sa Cebu at Cagayan de Oro sa bahagi ng Visayas at Mindanao, kung saan pinalawak pa ang mga proyekto rito simula 2023. Bagamat may access sa EDCA sites ang mga sundalong Amerikano, muling nilinaw ng Department of National Defense na limitado lamang ito sa Joint Military Training at Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations para sa pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines. Sagot ito ng kagawaran sa pahayag ng ilan na posibleng targetin ng EDCA sites kaugnay ng muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East matapos bombahin ng ilan ng mga US military bases bilang ganti sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Dagdag ng DND, hindi US, kundi ang Pilipinas ang may buong kontrol sa EDCA sites at hindi ito gagamitin sa anumang offensive action. Bagay na dati nang nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan malinaw mga kababayan, no? Yung our EDCA sites are Philippine facilities. They do not belong to the US, nor are they being used to launch or stage assaults against another country. Mga babayan, no? Sa mga hindi po nakakaintindi dyan ng mga DDS, tagalugin natin. Yung EDCA sites daw po ay pagmamay-ari ng Pilipinas. No? Yung mga facilities po na yan. Okay, hindi po yan pagmamay-ari ng Amerika. At hindi rin po yan pwedeng gamitin, no, sa paglalunch o pag-i-stage, no, pagsisimula ng mga assaults, no, pag-atake para sa ibang bansa, no, o laban sa ibang bansa, mga babayan. At yan po, no, ay kinlaro ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan. 'Di ba? So malinaw po yung kanilang mga sinasabi, no, do sa mga nagpapakalat po, mga babayan, ng balita, no, na posible tayong targetin, no, posibleng targetin yung mga EDCA sites dito sa ating bansa. Malabong-malabo po yan. Hindi po yan military base. Hindi po yan base militar ng Amerika. R. Marcos Jr. Wala rin anilang direktang banta o partisipasyon ang Pilipinas sa nangyayaring gulo sa Middle East. Sinegundahan Sa tingin ninyo, maikisali tayo doon sa gulo na yun? Ang liit ng bansa natin. Otak biya talaga tong mga DDS na to. ito ng AFP. Hindi rin umano saklaw ng missile capability ng Iran ang Pilipinas, lalo pat higit sa 7,000 kilometro ang distansya ng dalawang bansa. First and foremost, what is happening in the Middle East right now is a regional conflict. Iran has been attacking the Gulf states within the range of her missile capability, 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers away. Layo, They have diba? no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. May buwelta rin ng AFP sa mga patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa EDCA sites. Again, EDCA sites are Philippine sovereign facilities on Philippine bases or areas in the country. They are not U.S. bases. Baka naman umabot na naman ito sa usapin na pahihinain ang alliance between the U.S. and the Philippines. Exactly. Kung yun ang patutunguhan ng kwento, then it is foreign malign influence. EDCA sites are not U.S. bases. The Supreme Court has ruled in 2016 that these are all legal, they are Philippine territory, so we should not give out the wrong information so as to cause undue alarm. Hindi rin nakikita ng Philippine National Police na abot sa Pilipinas ang nangyayaring tensyon sa Middle East at hindi basehan ang pagkakaroon ng EDCA sites para idamay ang bansa sa mga lugar na pinupuntirya ng Iran.
Sa kabila nito, nakatutok pa rin ang pambansang pulisya sa sitwasyon at naka-heightened alert upang maging handa sa anumang posibleng insidente. The threat in our country is nabibilang lang naman sa tatlo. Of course, one threat is because of criminal gangs and criminal groups. Second is the threat committed or perpetrated by left-leaning group or the communist terrorist group. And the third one is the Islamic group. Nandiyan ang DI Islamia, DI Maesh, and others. And so far, here in our jurisdiction, we are monitoring, of course, non-stop this group. Dinagdagan ng PNP ang police visibility sa mga pangunahing urban centers, transport hubs at mahalagang pasilidad habang nagsasagawa ng random security inspections sa buong bansa, katuwang ang mga local police. Kabilang din sa babantayan ng mga pulis ang embahada ng Estados Unidos at Israel. Tuloy-tuloy naman yon. Not only them, but of course tayo na because we are allied to these two countries and the rest of the countries that are allied to them. Mini Ninartates sa PNP Intelligence Group paigtingin ang pagmamanman sa mga extremist narratives at online radicalization. Pinalakas din ng PNP ang koordinasyon sa AFP, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang security agencies para higit pang mapahusay ang pagbabantay sa foreign influence propaganda at extremist narratives. Payo ng PNP sa publiko, maging kalmado at mapagmatsyag. Patrick De Jesus. Okay, so yan mga kababayan, no? Ang ating balita po ngayon. Okay, so relax lang. Masyadong malayo, no? At malabo po yung mga sinasabi at maling impormasyon na pinapakalat na itong mga DDS na to. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo and please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at follow nyo na rin po yung ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.